Puntahan po natin itong Mm. mga napag-usapan last hearing, ano. Nakalagay dito, Dr. Yee, 10 taon na po mula nung lumipas nung maipasa itong Republic Act 10687 or the Unifast Act. Last Mm. 2015 po yan, na sana ang layunin, pag-iisahin at pasisimplehin yung mga programa or tulong pinansyal para po sa mga estudyante natin. Pero lumabas sa pag-aaral ng EDCOM 2 na yung pangunahing mandato ng batas na ito hindi po nangyayari. Can you explain further po, Doc? Oo, medyo nakalulungkot nga po yung nakita namin ng mga resulta kasi po nasa charter ng EDCOM na dapat sa trabaho po namin ayusin namin lahat ng organisasyon sa edukasyon at aralin kung natutupad nila yung kanilang mga tungkulin. Nung inaral po namin yung Unifast, 10 years na, nakita po namin napakarami niyang trabaho hindi nagagawa. Kasi kung babalikan niyo yung 2015, ang pag-uusap dati, marami po kasing scholarships ang gobyerno. May scholarships sa Department of Agriculture, sa DOST, Mm. lahat ng agencies halos may Mm. mga scholarships. The Mm. idea was, yung Unifast, ira-rationalize niya, bubusisiin niya lahat ng existing scholarships, aaralin niya ano yung pinakamaayos na paraan para ibigay natin yung tulong na to sa mga kabataan in a way na talagang natutulungan sila makapagtapos, na gumaganda talaga ang kakayanan nila sa pagka-graduate at saka pagkakuha ng trabaho. So marami siyang responsibilidad katulad ng pagkagawa ng tracer studies, labor market information, tapos dapat aralin niya ano na bang nangyari sa graduates pagkatapos, hindi pa po nagagawa yon. Ikalawa, dapat ding magtayo tayo ng National Student Loan Program kasi marami pong kabataan at mga pamilya hirap talaga sa pagbabayad kasi po marami din tayong nasa private. Actually, kalahati ng ating enrollment sa higher education nasa private. Pero sa 10 taon po na ito, wala pa rin tayong National Student Loan Program. Actually, nakalagay pa nga sa batas na makikipagtrabaho ang Unifast kasama ng SSS at GSIS para deductions na lang later on pagka nagtatrabaho na yung graduate na umutang ng pera mula sa gobyerno para Mm. yung pinag-aral niya ng college, mababawas na lang sa sweldo niya pag nakapagtrabaho na siya. Pero wala pa rin po yung sistemang ganito. So nakalulungkot kasi maganda sana tong mga inisyatibo na makatutulong sa mga kabataan na makapag-pursue at makapagtapos ng kolehiyo, pero hinahanap pa po natin kung nasaan ang mga ito. Oo, so yung Unifast is under CHED, tama po, Doc? Yes, yes. Oo. Oo, So, opo. paano? Anong Richard. recommendation nyo dito? Instead of Unifast, may kailangan Opo, baguhin hindi sa batas, ang gagawin, National Student Loan na lang? Papaano po yun? Hindi Kasi po, hindi po. Yung papaano National po? Student Loan kasi, DJ Chacha, kasama siya sa responsibility Ng ng Unifast. Unifast. Mm. Unifast, kahit isa yan sa mga kailangan niyang gawin, kasama na ng mga tracer studies, Oo. kasama ng talent-based scholarship, na pag ikaw talagang napakatalino, dapat may scholarship ka galing sa Mm. gobyerno. Pero wala po itong mga Hindi programang ito nangyayari. ngayon. So, opo. So hindi naman kailangan baguhin ang batas, kailangan lang siguruhin na tutukan yung implementation. Kasi nakita natin na sa 10 taon na yan, medyo hindi natutukan lahat ng mga ibang responsibilidad niya. Napunta karamihan ng atensyon niya sa RA 10931 or yung Universal Access to Quality Yung free Tertiary Education. tuition. Kasi nag-pay Oo. tayo ng tuition sa SUCS and LUCs. So medyo naubos po yung ano nila, karamihan ng oras nila at tao, doon po napunta yung trabaho. Pero yung mismong mandato ng Unifast under RA 10687, hindi pa po nagagampanan. So sabi nga po namin sa Unifast at sa CHED, ano ba po yung problema? Kailangan ba natin ng dagdag na tao? Mm. Kailangan ba natin ihiwalay yung implementation ng 10931 para magawa po yung talagang mandato niya? Kasi Oo. mahalaga na magawa po lahat ito. Oo, nagbigay kayo ng timeline sa kanila, tama po ba? August 3, Well, 2025? yes, we asked them by August 3, they give us a timeline of when they will fulfill all of these mandates under the law. Kasi Mm. po, 10 taon na isang dekada Yes. na rin talaga. So, Oo, so kailangan po talagang tutukan at gawa natin ng paraan. So, lahat ng tulong na kailangan nila, pagsisikapan po nating maitulong or humanap ng tulong para so magawa po ito.